Itong si Percy at Akbayan, gumawa sila ng katarantaduhan, gumawa ng kalokohan, gumawa ng kawalang hiyaan, gumawa ng walang paggalang. Tapos kapag i-criticize na ng taong bayan, sila pa yung galit. Na tila baga sila pa yung mga matitino. Oh, tignan nyo to ha. Akbayan, Solon trolls VP Sara with Mary Grace Piatos prop at impeachment hearing. Sabi dito, Akbayan Party List Representative Percy Sendanya brought a paper bag from Cafe Mary Grace containing Piatos snack during the first hearing of the House Committee on Justice and Determination of Probable Cause and the Impeachment of Complaints against Vice President Sara Duterte. Formal na pagdinig. Determination of Probable Cause. Tapos ganito yung gagawin ninyo. Tignan nyo. Nakakatuwa. Ha? Boy ngiwi. Nakakatuwa to. Ayan. Tinatawag kayong mga honorable. Tinatawag kayong mga kagalang-galang. Gusto nyo ng paggalang, pero kayo ang nangbababoy. Tanong, saan galing yung pinambili nyo ng mga piatos na yan? Sige nga, galing sa mga pasahod ng taong bayan sa inyo, di ba? Wag ninyo sabing personal namin na pera to. Yung sahod ninyo nagiging personal na pera ninyo. Pero ang nakakalimutan ninyo kung saan galing yung personal na pera ninyo sa pera ng taong bayan. Mga kababayan, ayan o. Yan yung mga pinapasahod natin. Yan yung mga dapat nagseserbisyo para sa atin. Pero tignan nyo ang ginagawa nila. Kawalang hiyaan. May photo op pa kayo. Nakaupo na kayo sa lamesa ninyo para gampanan ang tungkulin ninyo. Pero tingnan nyo ang ginagawa ninyo. Pambababoy. Tapos pag kayo ang binaboy ng taong bayan, aba kayo pa ang nasasaktan. Balikan natin to ha. Naka-break ang session dito sa House of Representatives pero patuloy ang hearing sa Committee on Justice dito sa impeachment ni VP Sara Duterte, Sendanya said in a video posted on Facebook. So, utang na loob pa namin ngayon na naghihiring kayo kahit naka-break kayo. Pinilit ba kayo ng taong bayan? O kagustuhan nyo talaga yan kasi nagmamadali kayong siraan si VP Sara? Wala namang nagpumilit sa inyo na pumasok kayo, magsagawa kayo ng hearing. Pwede nyo namang gawin yan pagkatapos ng break. Pero bakit hindi nyo ginagawa? Kasi sasabihin naman, pinatulog na naman ng mga buhaya yung impeachment. Ganun na naman. Nagtatanong siguro kung ano ang laman ng aking Mary Grace bag ngayon. Ang laman niya ay piatos. Kasi naghihintay pa rin ang taong bayan sino ba talaga si Mary Grace Piatos at saan dinala ang 125 million confidential funds kaya added. Ang trabaho nyo dyan, humanap ng probable cause o i-determine yung probable cause sa mga ebidensya na ini-attach sa impeachment complaint. Hindi kayo dyan nagde-determine kung saan dinala yung confidential funds. Hindi nyo trabaho para makilala si Mary Grace Piatos. Hindi kayo mga korte. Kaya sinasabi, ganun. Kaya sinasabi ng mga abogado ni VP Sara na nag-o-overreach na kayo. Ayan maliwanag to. Yan ang gagawin ninyo. Hindi yan ang gagawin ninyo. Hindi nyo trabaho na kumalap ng mga ebidensya. Ang trabaho ninyo i-determine kung may probable cause sa mga ebidensyang nakalakip sa complaint, hindi magdagdag. The Solon was referring to the name Mary Grace Piatos who was among those who allegedly
allegedly received the confidential funds of Duterte. O, 'di ba? Ginamit yung allegedly diyan. Bakit? Di umano, eh. Nasa sa mga ebidensya na naka-attach na ipapasa ninyo kung meron kayong probable cause doon sa Senado. Kasi doon naman talaga ang trial. Doon titignan kung guilty or not guilty. Hindi sa inyo. Chusera 'to. Sendanya shared a piatos with fellow Akbayan Party List Chel Jokno and Mamamayang Liberal Party List Representative De Lima before the start of the hearing. Nandamay ka pa. Sabagay gusto rin namang padamay. Hindi kasi nila mabitaw-bitawan itong issue ng 125 million confidential funds kasi ito lang ang meron sila. Ito lang kasi yung parang tumatak sa utak ng mga Pilipino, yung Mary Grace Piatos, yung 11 days, yung 125 million confidential funds. Pero huwag kayong mag-overreach dahil hindi nyo naman trabaho kung i-determine kung nagamit ba talaga ng tama, guilty ba si VP Sara o hindi. Tapos iiyak-iyak kayo. O eto pa, Duterte utilized a total of 612 million in confidential funds from December 2022 to September 2023. Ang ano ko dito, this includes 125 million spent in 11 days. Ito lang kasi yung 612.5 million na confidential funds eh. Pero bakit nakatutok lang sila sa 125 million? Kasi yun lang yung 11 days daw. Patutunayan naman yan ni VP Sara kung lulusot sa inyo, kung hindi na naman haharangin ng Supreme Court. Remember, pumunta na yung mga lawyers na humingi na ipatigil na yung ginagawang impeachment ng mga buwaya. Sendanya also criticized Duterte for not attending Wednesday's hearing. Nasa rules nyo yan, tanga, na hindi sapilitan ang pagpunta ni VP Sara sa hearing ninyo. Tapos, iki-criticize mo siya. Rule nyo yun tanga. Kayo ang bumuo ng rule ninyo sa impeachment. Tapos nung hindi dumating, na pinapayagan naman na kahit hindi dumating, nagsisiiyakan kayo. Ano ba talaga? Kwago. Ay, sorry. Yung dating nagbabanta ng bloodbath in the 19th Congress, pagdating ng 20th Congress impeachment hearing, biglang missing in action. Tanga. Uulitin ko, kwago. Ang Congress. Hindi lang kayo. Pati Senado. Ang ibig sabihin nito, na gusto niya ng bloodbath, hindi sa House of Representatives, magnanakaw, kundi doon sa tamang forum, doon sa Senado. Ang gusto nyo kasi, patawag siya. Tapos, i-question ninyo yung mga ebidensya. Ilalapag ninyo. Hahanapan nyo siya ng ebidensya para pasinungalingan yung mga alegasyon. Mga 1.5 kwago pala kayo eh. Bakit niya gagawin yun? Depensa nyo yun eh. Bakit niya ibubulat-lat sa inyo? Di makapaghanda kayo ngayon sa mga ebidensyang ipapakita niya dapat sa Senado. Bakit nagsisiiyakan kayo? Ay nako. Again, hindi Sendanya, hindi sa House of Representatives ang bloodbath. Wala naman diyang laban. Kasi alam naman natin na kahit ano pang gawin nila, para sa inyo, guilty na si VP Sara. In 2025, Troy became, I want a bloodbath talaga. Okay. Tignan natin. May mangyayari bang bloodbath? Sa totoo lang, maganda sana na gusto ko ako personally, mas gusto ko na pumunta sa Senado yan ng magkaalaman. Ano gusto nyo ba?
na matigil na yung impeachment sa House of Representatives pa lang o mas gusto ninyo na makita yung bloodbath mismo sa Senado? Kasi doon maglalabas ng mga ebidensya si VP Sara. Ano sa tingin ninyo? O kailangan pa ba o hindi na? Sige, comment nga. Wala tayong ano dito ngayon, wala tayong outro, Paano ba naman tayo kasi maniniwala sa gobyernong ito? Eh, bangag nga ni.